Do you even know your place here? Opo, nagtataka na sagot niya. Bahagya namang umiti si Isabella. Good. Pagkatapos ay malamig nitong sinabi. Then act like it. Napayuko si Linda. You are just a maid in this household. Mahina siyang sumagot. Alam ko po. Ngunit hindi pa doon natapos si Isabella. Then stop trying to get my parents' attention. Nagulat si Linda. Hindi po. Don't lie. Putol na Isabella. I saw you earlier. You were laughing with my mom like you're part of this family. Miss, wala po akong... Know your place. Mariing sabi ni Isabella. You are just a maid. Saglit na katahimikan ng namayanay sa veranda. Pagkatapos ay mahina, ngunit maayos sa sumagot si Linda. Hindi ko po nakakalimutan yon. Tumingin siya kay Isabella. Hindi ko rin po intensyon na maging papansin sa mga magulang ninyo. Ngunit gumiti lamang si Isabella. Isang ngiting puno ng paghamak. Really? Lumapit pa ito ng kaunti. Because from where I'm standing, her eyes narrowed slightly. You look exactly like someone who's trying too hard. Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Lina Ramos. Madilim pa ang langit sa ibabaw ng San Esteban City at ang malamig na hangin ng madaling araw ay dahan-dahang pumasok sa mga siwang ng kanilang maliit na barong-barong. Ang bubong ay yari sa kalawangin na yero at tuwing malakas ang ulan ay tumutulo ito sa kung saan-saan. Ngunit sanay na si Lina roon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig. Hindi niya gustong magising pa ang kanyang lola na katabi niyang natutulog. Tahimik siyang nag-inat, saka tumayo at sinuot ang kanyang kupas na tsinelas. Sa maliit na mesa sa sulok, may lumang orasan na halos hindi na gumagana ng maayos. 4:00 ng umaga. Maaga pa. Bulong niya sa sarili. Ngunit para kay Lina, hindi kailanman naging masyadong maaga ang oras para magtrabaho. Lumabas siya ng bahay at sumalubong sa kanyang malamig na hangin. Sa paligid ay tahimik pa ang komunidad. Ang ilang bahay ay yari sa kahoy at yero, tulad ng kanila. Ang iba naman ay halos magkadikit na para bang nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo. Ito ang kanilang mundo. Mahaba pang lalakarin niya bago makarating sa sakayan ng jeep papunta sa mall kung saan siya nagtatrabaho bilang janitress. Pero hindi siya nagrereklamo. Para kay Lina, sapat na ang simpleng buhay basta kasama niya ang kanyang lola. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nag-init siya ng tubig sa maliit na langkalan. Habang naghihintay, napansin niyang gumalaw ang kortina sa kanilang maliit na bintana. Gising ka na ba, Lina? Mahina ngunit pamilyar na boses ang narinig niya. Ngumiti siya. Gising na, Paula, sagot niya. Dahan-dahang bumangon ng matanda mula sa higaan. Si Aling Berta ay mahigit 70 taong gulang na. Kulubot na ang kanyang balat at mabagal na ang kanyang mga galaw. Ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Siya na lamang ang pamilya ni Lina. Maaga pang nawala ang kanyang mga magulang. Isang aksidente sa probinsya ang kumitil sa kanilang buhay ng 10 taong gulang pa lamang siya. Mula noon si Aling Berta na ang nag-alaga sa kanya. Magpapapasok ka na naman ng maaga? Tanong ng matanda. Opo, may cleaning schedule po kasi sa mall bago magbukas. Sagot ni Lina habang naghahanda ng 2 tasa ng mainit na kape. Umupo sila sa maliit na mesa. Tahimik na lang hinigo pang mainit na inumin habang unti-unting sumisikat ang araw sa labas. Kahit payak ang kanilang pagkain, tinapay at kape lamang, ramdam ni Lina ang init ng tahanan. Mukhang pagod ka kahapon. Napansin ni Aling Berta. Ngumiti si Lina. Sanay na po, Lola. Mabait naman po ang supervisor namin. Hindi iyon kasinungalingan. Sa mall kung saan siya nagtatrabaho, ang malaking San Esteban Grand Mall, kilala si Lina bilang isa sa mga pinaka-maaasahan janitress. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya tamad, at higit sa lahat,
palagi siyang may ngiti sa labi. Ang mahalaga, sabi ni Aling Berta habang dahan-dahang inilalapag ang tasa. Kahit napagod ka, huwag mo kakalimutang maging mabuting tao. Tumango si Lina. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng kanyang lola. Madalas itong paulit-ulit na sinasabi. Kahit na mahirap tayo, dagdag ng matanda habang nakatingin sa kanya. Huwag kang kukuha ng hindi sa atin. Napangiti si Lina. Opo, La. Alam ko po. Ilang minuto pa ay naghanda na siya para sa trabaho. Isinuot niya ang kanyang lumang uniforme, isang asul na polo shirt na may logo ng cleaning services company na kanyang pinagtatrabahuhan. Medyo kupas na ito sa kakalaba. Ang kanyang tsinelas ay halos manipis na sa kakalakad. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Bago siya umalis, hinalikan niya ang noo ng kanyang lola. Mag-iingat ka, sabi ng matanda. Opo. Lumabas siya ng bahay at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad sa makitid na eskinita ng kanilang komunidad, nakakasalubong niya ang ilang kapitbahay na papasok na rin sa trabaho. Uy, Lina! Maaga ka na naman ah! Bati ng isang tendera. Ngumiti siya. Ay opo ate, kailangan po. Ganito palagi ang kanyang umaga. Simple, tahimik, ngunit puno ng pag-asa. Pagdating niya sa sakayan ng jeep, sumakay siya kasama ng iba pang manggagawa. Habang umaandar ang jeep sa kahabaan ng lungsod, tanaw niya ang unti-unting pagising ng San Esteban City. Ang mga tindahan ay nagbubukas, ang mga sasakyan ay dumarami, ang mga tao ay nagmamadaling pumasok sa trabaho. Makalipas ang 30 minuto, bumaba siya sa harap ng San Esteban Grand Mall. Isa itong napakalaking gusali na halos kasing taas ng ilang palapag na hotel. Maliwanag ang mga ilaw sa loob kahit hindi pa bukas ang mall. Pumasok siya sa employee entrance. Good morning, Lina! Bati ng guard. Good morning po! Magalang niya namang sagot. Pagdating sa locker room ng cleaning staff, nagsimula na siyang maganda. Isinuot niya ang gloves, kinuha ang mop at timba. At nagsimula ang kaniyang trabaho. Ang sahig ng mall ay makintab na parang salamin. Ngunit kailangan itong linisin araw-araw. Habang nagmamop siya sa hallway, napansin niya ang ilang empleyadong nag-uusap. Grabe ang trabaho dito. Reklamo ng isa. Oo nga, parang hindi tayo tao. Tahimik lamang si Lina habang patuloy sa paglilinis. Hindi siya sumasali sa reklamo. Para sa kanya, ang trabaho ay trabaho. At nagpapasalamat siya na meron siya nito. Hindi niya alam na ang simpleng araw na ito ay magsisimula ng isang pangyayaring magbabago sa kanyang buhay. Sa ngayon, isa lamang siyang janitress, isang simpleng babae na may mabuting puso. Ngunit minsan, ang kapalaran ay nagsisimula sa mga taong hindi mo inaasahan. Sa kabilang dulo ng San Esteban City, malayo sa masisikip na eskinita at barong-barong na tinitirhan ni Lina Ramos, may isang lugar na tila ba ibang mundo. Isang malawak na lupain na napapalibutan ng matataas na bakod na bakal. Sa loob nito ay nakatayo ang Vergara Mansion, isang napakalaking bahay na parang palasyo. May 3 palapag, marmol ang hagdanan at napapalibutan ng malalawak na hardin na puno ng rosas at imported na halaman. Ang mga fountain sa harapan ay patuloy na bumubulwak at ang tubig nito ay kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Maaga pa lang ng umaga, abala na ang mga kasambahay. May nagdidilig ng halaman, may nagwawala sa malawak na driveway. May naglalagay ng bagong bulaklak sa mga kristal na vase sa loob ng bahay. Sa gitna ng marangyang mansyon na iyon ay nakaupo ang isang matandang babae sa veranda, si Doña Amelita Vergara. Suot niya ang isang eleganteng silk na bestida na kulay perlas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang postura ay tuwid kahit na may edad na. Mahigit 70 taong gulang na siya, ngunit hindi maitatangging matalas pa rin ang kanyang mga mata. Isa siya sa pinakakilalang negosyante sa San Esteban. Ang kanyang pangalan ay kilala sa mga bangko, sa mga boardroom at sa halos lahat ng malalaking negosyo sa lungsod.
Sa loob ng maraming taon, siya ang nagpapatakbo ng Vergara Group of Companies. Isang imperyo ng negosyo na may mga hotel, mall at construction firms. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti niya nang ipinapasa ang responsibilidad sa kanyang apo. Tahimik siyang umiinom ng tsaa habang pinagmamasdan ang hardin. May kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay maraming iniisip ang matandang babae. "Donya, andito na po yung morning reports," sabi ng kanyang personal assistant habang inilalapag ang ilang folder sa mesa. Tumango lamang siya. "Salamat, Clara." Binuksan niya ang unang folder at mabilis na sinuri ang mga dokumento. Sanay na sanay siya sa mga numerong iyon, mga profit reports, mga expansion plan, mga investment proposal. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang papel at bahagyang napabuntong hininga. "Nasa na si Adrian?" tanong niya. "Nasa opisina na po, Donya. Maaga po siyang pumasok." Bahagyang ngumiti si Donya Amelita. Hindi na nagbago ang batang yun. Samantala, sa gitna ng downtown district ng San Esteban City, nakatayo ang isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito ang Vergara Corporate Tower. 20 palapag ang taas nito. At ang logo ng Vergara Group ay makikita sa tuktok. Sa loob ng gusali, abala ang mga empleyado. May nagmamadaling papasok sa elevator. May nag-uusap tungkol sa mga meeting. May mga nagmamadaling bitbit ang mga dokumento. Sa pinakataas ng palapag ng gusali ay matatagpuan ang opisina ng CEO. Sa loob ng opisina ay nakatayo ang isang lalaking matangkad, nakaharap sa malawak na bentana. Tanaw mula roon ang buong lungsod ng San Esteban. Ang lalaki ay si Adrian Vergara, 30 taong gulang, matangkad, maayos ang tindig at may mukha na madaling mapansin. Ngunit ang kanyang aura hindi basta-bastang lapitan. Suot niya ang isang mamahaling suit na kulay itim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay seryoso habang nakatingin sa lungsod sa ibaba. Sa kanyang mesa ay nakapatong ang sandamakmak na dokumento, laptop, tablet at isang kalendaryong puno ng schedule. "Sir, the board members are waiting in the conference room," sabi ng kanyang secretary mula sa pintuan. Hindi siya agad lumingon. 5 minutes. Maikli niyang sagot. Ganito palagi si Adrian. Diretso, walang paligoy-ligoy. Para sa kanya, ang negosyo ay negosyo. Hindi siya mahilig sa maliit na usapan o pagpapakita ng emosyon. Sa loob ng kumpanya, kilala siya bilang isang mahigpit na boss. Kung may pagkakamali ang empleyado, agad niya itong napapansin. Kung may hindi maayos na report, ibinabalik niya ito ng walang pag-aalinlangan. At kung may tao mang tamad sa trabaho, hindi sila nagtatagal sa kumpanya. "Sir," muling nagsalita ang secretary. "Ready na po ang presentation." Tumango si Adrian at kinuha ang tablet sa mesa. Habang naglalakad siya papunta sa conference room, napapalingon ng ilang empleyado. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa respeto. Alam ng lahat na kapag si Adrian ang namumuno ng meeting, walang lugar ang pagiging pabaya. Pagpasok niya sa conference room, agad na tumahimik ang lahat. "Good morning, sir," sabay-sabay nilang bate. Tumango siya at umupo sa dulo ng mesa. "Let's start." Mabilis ang naging takbo ng meeting. Diretso sa punto. Walang sayang na oras. Sa loob ng halos 1 oras na pag-usapan nila ang bagong mall project, ang expansion ng hotel chain at ang quarterly profit. Sa bawat detalye, matalas ang tanong ni Adrian. "Why are the numbers lower than the last quarter? Have you checked the supplier costs? Fix this before next week." Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit sapat na yon upang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang otoridad. Pagkatapos ng meeting, isa-isang lumabas ang mga board members. Ang ilan ay napabuntong hininga. "Grabe talaga si Adrian," bulong ng isa. "Pero magaling naman talaga," sagot ng isa pa. "Wala lang talagang emosyon." Kinagabihan bumalik si Adrian sa Vergara Mansion. Tahimik ang paligid.
Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa daanan. Pagpasok niya sa bahay ay sinalubong siya ng kasambahay. "Good evening po, Sir Adrian." Tumango siya. "Andyan po si Donya sa dining room." Naglakad siya papunta roon. Sa mahabang mesa na gawa sa mahogany ay nakaupo si Donya Amelita. Tahimik itong kumakain ng hapunan. "Adrian," sabi nito nang makita siya. "Late ka na naman." Umupo siya sa tapat ng matanda. "May meeting pa." Pinagmasdan siya ng Donya. Ilang sandali silang tahimik habang kumakain. Sa labas ng bintana ay maririnig ang mahinang tunog ng fountain sa hardin. Sa wakas ay nagsalita ang matanda. "Masyado ka nang nagtatrabaho." Hindi naman sumagot si Adrian. Sanay na siya sa ganitong usapan. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa numero. Dagdag pa ng Donya. "Alam ko po." Ngunit halatang hindi siya kumbinsido sa sinasabi ng matanda. Bahagyang ngumiti si Donya Amelita. "Adrian," sabi niya habang nakatingin sa apo, "napakahusay mong magpatakbo ng negosyo." Tahimik lamang ang lalaki. "Pero may isang bagay kang kailangang matutunan." Napakunot ang noo ni Adrian. "Ano po iyon?" Dahan-dahang inilapag ng matanda ang kaniyang kutsara at saka niya sinabi ang mga salitang matagal niya nang gustong ipaintindi sa apo. "Kailangan mong matutong magtiwala sa tao." Napangiti si Adrian. Isang maliit, halos hindi halatang ngiti. "Sa negosyo po, Donya, hindi uso ang tiwala." Umiling ang matanda. "Hindi ako nagsasalita tungkol sa negosyo." Tahimik silang nagkatinginan. Sa mga mata ng matanda ay may lalim ng karanasan. Sa mga mata ng apo ay may matigas na paniniwala. "Balang araw," sabi ng Donya, "may makikilala kang tao na magpapatunay na mali ka." Tumayo si Adrian. "Kung mangyari man po iyon," sabi niya habang inaayos ang kanyang coat. "Malamang, himala na iyon." Iniwan niya ang dining room. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng mansyon, tahimik ang paligid. Ngunit sa likod niya, sa dining room, nakaupo pa rin si Donya Amelita. At may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Parang may alam siyang bagay na hindi pa alam ng kanyang apo. At sa isang lugar sa San Esteban City, may isang simpleng janitress na walang kaalam-alam na malapit ng baguhin ang kanilang mundo. Maaga pa lamang ay abala na ang loob ng San Esteban Grand Mall. Kahit hindi pa bukas sa publiko, gumagalaw na ang mga empleyado sa bawat sulok ng gusali. May mga naglalagay ng bagong display sa mga butik, may nagbubukas ng ilaw sa mga restaurant, at may mga guard na umiikot sa hallway. Sa ikatlong palapag ng mall ay matatagpuan ng isang lugar na bihira lamang mapuntahan ng ordinaryong tao. Ang VIP Lounge, isang eksklusibong lugar para sa mga espesyal na bisita, business partners at mga kilalang personalidad na bumibisita sa mall. Tahimik at elegante ang loob nito. Makapalang carpet na kulay ginto ang disenyo. Ang mga sofa ay gawa sa puting leather at sa gitna ng bawat mesa ay may mga sariwang bulaklak sa kristal na vase. May mahinaring tugtog ng instrumental music mula sa nakatagong speaker sa kisame. Amoy bagong polish ang kahoy na sahig at mga mesa. Sa gitna ng katahimikan ng lugar na yon, naroon si Lina Ramos. Suot niya ang kanyang cleaning uniform at hawak ang mahabang mop habang dahan-dahan niyang nililinis ang sahig. Maingat ang bawat galaw niya. Ayaw niyang makasira ng kahit ano sa loob ng VIP lounge. Hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Ang lugar ay para bang ibang mundo kumpara sa kanyang tinitirahan. Ang sofa pa lang ay mukhang mas mahal pa kaysa sa buong bahay nila. Napangiti siya sa sarili. Grabe, parang hotel. Mahina niyang bulong. Habang nagpapatuloy siya sa paglilinis, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng lounge. Pumasok ang dalawang empleyado ng mall. Isang babae at isang lalaki na parehong naka-uniform ng event staff. May bitbit silang mga kahon na tila naghahanda para sa isang event. "Dito pala ilalagay ang registration table?" sabi ng ibabae habang nilalapag ang kahon.
Napansin nila si Lina, ngunit hindi sila masyadong nagbigay pansin. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang inaayos ang mga gamit. Grabe talaga ang schedule ngayon. Reklamo ng lalaki habang pinupunasan ng pawis sa noo. Oo nga, sagot naman ng babae. Charity event daw mamaya. Ang daming VIP guests. VIP guests pero tayo maghahabol sa trabaho. Napabuntong hininga ang lalaki. Alam mo, minsan naiisip ko, unfair talaga. Napatingin si Lina sa kanila habang tahimik na naglilinis. Hindi siya nagsasalita. Pero malinaw niyang narinig ang kanilang usapan. Yung ibang tao, patuloy ng lalaki, ang daming pera. Yung iba naman, halos hindi na makabayad ng renta. Tumango ang babae. Ganun talaga, ibang buhay ng mayayaman. Napatingin si Lina sa sahig habang pinapahid ang mop. Hindi niya alam kung bakit, pero may kurot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng mga ito. Minsan, parang napakalayo ng agwat ng buhay ng mga tao. May ilan na kayang bumili ng kahit anong gusto nila. May ilan naman na kailangan pang magtrabaho buong araw para lang makabili ng pagkain. Ngunit hindi siya sanay magreklamo. Para kay Lina, ang mahalaga ay meron siyang trabaho. May paraan siyang matulungan ang kanyang lola at may dahilan siyang gumising araw-araw. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng lounge. Pinunasan niya ang mesa gamit ang malinis na tela. Inaayos niya ang mga upuan para pantay-pantay ang pagkakalagay. Habang ginagawa niya iyon, naaamoy niya ang sariwang pabango ng mga bulaklak sa vase, rose at lily. Napakabango. Parang hindi siya sanay sa ganitong klaseng amoy. Sa bahay nila, ang naaamoy niya kadalasan ay usok ng kalan, sabon sa paglalaba o minsan ay alikabok ng lumang kahoy. Ngunit dito sa VIP lounge, iba ang pakiramdam. Tahimik, malinis, marangya. Uy, Lina! Napalingon siya nang marinig ang tawag sa kanya. Si Mang Tony, ang isa sa mga senior janitors ng mall. Pitpit nito ang isang timba at ilang cleaning supplies. Oh, Mang Tony! Bati naman ni Lina. Maaga ka na naman dito sabi nito habang nakangiti. May assignment po kasi ako dito sa VIP lounge. Tumango ang matanda. Siguraduhin mong makintabang sahig Mamaya may malalaking bisita. Opo. Naglakad si Mang Tony papunta sa kabilang bahagi ng lounge at nagsimulang maglinis ng bintana. Habang nagtatrabaho sila, maririnig pa rin sa labas ang ingay ng mga taong naghahanda para sa event. May mga tumatawa, may nag-uutos, may nagmamadali. Maya-maya ay nagsalitang muli si Mang Tony. Lina, ilang taon ka na nga ulit? 26 po. Bata ka pa pala. Sabi nito habang pinupunasan ng salamin. Napangiti si Lina. Kayo po, Mang Tony. 59 na. Napailing ang matanda. Halos 30 taon na ako sa ganitong trabaho. Napahinto sandali si Lina. Hindi po kayo nagsasawa? Tumawa si Mang Tony. Minsan, oo, pero kailangan Sandaling tumahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalitang muli ang matanda. Pero alam mo, Lina, isa ka sa pinakamasipag na nakita ko dito sa mall. Napangiti siya na medyo nahihiya. Salamat po. Hindi ka nagrereklamo, hindi ka rin palaban. Tumango si Lina habang nagpapatuloy sa pagpunas ng mesa. Ganun po kasi talaga ang tinuro ng lola ko. Ano namang tinuro niya? Napaisip siya sandali. Na kahit mahirap daw kami, kailangan pa rin naming maging mabuting tao. Tahimik na tumango si Mang Tony. Mukhang mabait nga ang lola mo. Opo. Habang nag-uusap sila, unti-unting dumadami ang mga taong dumadaan sa labas ng VIP lounge. May mga nakasuit, may mga event coordinators. May mga staff na may dalang tray ng pagkain. Mukhang magiging malaking event nga mamaya. Lumapit si Mang Tony sa pintuan at sumilip sa labas. Charity gala daw ito, sabi niya. Maraming mayayaman ang pupunta. Napatingin si Lina sa hallway. Sa malayo ay may nakikitang staff na naglalagay ng pulang carpet sa entrance ng mall. May mga photographer na rin na nagsiset up ng camera.
para itong malaking selebrasyon. Ngunit para kay Nina, isa lamang itong normal na araw ng trabaho. Ilang sandali pa ay natapos niya ng linisin ng kalahati ng lounge. Piniga niya ang mop sa timba at pinunasan ng pawis sa noo. Medyo napagod na rin siya. Ngunit sanay na siya sa ganitong trabaho. Sa kanyang isip ay iniisip na lamang niya kung anong lulutuin nila ng kanyang lola mamayang gabi. Baka adobong manok, kung may sapat silang pera. Habang iniisip niya yon, napatingin siya sa malawak na bintana ng lounge. Mula roon ay tanaw ang buong mall atrium. Makikita ang mga ilaw, ang mga dekorasyon at ang mga taong abalang naghahanda para sa event. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may mangyayaring hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi pa niya alam. Isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang simpleng buhay. Ngunit sa ngayon, si Lina ay patuloy lamang sa kanyang trabaho. Tahimik, masipag at walang ideya. Nasa loob lamang ng ilang oras, may isang maliit na bagay ang mahuhulog sa sahig ng mall. Isang bagay na kumikislap. Isang bagay na may halaga na higit pa sa kanyang naisip. At kapag nakita niya yon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay kailanman. Pagsapit ng hapon, halos hindi na makilala ang loob ng San Esteban Grand Mall. Kung kanina ay tahimik lamang at abala sa paghahanda ang mga empleyado, ngayon ay tila naging isang marangyang lugar para sa isang malaking selebrasyon. Sa gitna ng mall atrium ay nakalatag ang pulang carpet na dumiretso mula sa entrance hanggang sa isang maliit na stage na may dekorasyon ng mga bulaklak at gintong ilaw. May malalaking banner na nakasabit sa paligid. Vergara Foundation Charity Gala. Ang mga chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay kumikislap sa liwanag. Ang sahig na marmol ay makintab na parang salamin. At sa bawat sulok ay may mga staff na nakatayo, handang tumulong sa mga bisita. Sa hangin ay may halong amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak at pagkain mula sa mga buffet table na inaayos sa gilid. Isa-isa nang dumarating ang mga bisita. May mga babaeng naka-eleganteng gown. May mga lalaking nakaitim na tuxedo. May mga photographer na nagkakagulo sa pagkuha ng larawan sa bawat kilalang personalidad na pumapasok. "Sir, dito po sa camera!" Sigaw ng isang photographer. Nagkikislapan ng mga flash ng camera. Para itong eksena sa isang pelikula. Sa VIP entrance ng mall, may isang mahabang itim na sasakyan ang huminto. Agad namang lumapit ang mga staff. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba ang isang matandang babae na elegante ang tindig. Si Doña Amelita Vergara. Suot niya ang isang marangyang bestida na kulay ginto na may simpleng disenyo, ngunit halatang mamahalin. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang napakagandang kwintas sa may kumikislap na diamonds. Ang mga bisita ay agad na napalingon sa kanya. "Doña Amelita!" "Good evening po, Doña!" Ngumiti siya habang marahang kumakaway sa mga tao. Kilalang kilala siya sa lungsod, hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil din sa kanyang mga charity projects. Lumapit ang event host upang salubungin siya. "Good evening po, Doña Amelita. Thank you for coming." "Hindi ko naman pwedeng palampasin ang event ng sarili kong foundation," sabi niya na may bahagyang tawa. Sa paligid nila ay patuloy ang pagkuha ng mga larawan. Sa malayo nakatayo rin si Adrian Vergara. Nakasuit siya na kulay itim at may seryosong ekspresyon sa mukha habang pinagmamasta ng event. "Everything ready?" tanong niya si event coordinator. "Opo sir, ready na po lahat." Tumango siya. Para kay Adrian, ang charity gala ay bahagi lamang ng kanilang corporate responsibility. Ngunit para kay Doña Amelita, ito ay isang mahalagang pagkakataon upang makatulong sa iba. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang event. May mga speech, may mga donation pledge, may mga bisitang patuloy na pumapasok at lumalabas sa VIP lounge. Habang abala ang lahat sa kanyang kasiyahan ng gabi, may isang tao sa kabilang bahagi naman ng mall na patuloy lamang sa kanyang trabaho. Si Lina Ramos. Naka-uniform pa rin siya at may dalang mop at timba.
habang naglalakad sa hallway sa likod ng VIP lounge. Hindi siya kabilang sa mga bisita ng event. Hindi rin siya nakikisali sa kasiyahan. Para sa kanya, isa lamang itong abalang araw sa trabaho. Sa hallway ay maririnig niya ang mahinang musika mula sa event sa kabilang bahagi ng pader. May halong amoy ng mamahaling pagkain na umaabot hanggang sa likod na bahagi ng mall. Napangiti siya habang naglalakad. Ang bango! Bulong niya sa sarili. Maya-maya ay pumasok siyang muli sa VIP lounge upang tingnan kung may kailangan bang linisin. Medyo magulo na ang loob kumpara kanina. May ilang baso na naiwan sa mesa. May ilang tissue na nakakalat sa sahig. Mukhang dumaan dito ang ilang bisita bago bumalik sa event. Tahimik niyang inilapag ang timba sa gilid. Linisin ko muna to bago mapansin ng supervisor. Sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang mop at nagsimulang maglinis ng sahig. Sa labas ng pintana ay makikita ang makukulay na ilaw mula sa atrium. May mga taong nagtatawanan. May mga waiter na may dalang tray ng pagkain. Para itong isang mundo ng kasiyahan na hindi niya kinabibilangan. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Sanay na siyang magtrabaho sa likod ng eksena. Habang nagmamop siya malapit sa isang sofa, may napansin siyang kakaibang liwanag sa sahig. Parang may maliit na bituin na kumikislap. Napakunot ang noon niya. Ano yun? Lumapit siya ng kaunti. At doon niya nakita, may isang bagay na nakahiga sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ito. Isang kwentas. Napakaganda nito. Ang pendant ay may hugis na parang maliit na bulaklak na gawa sa diamonds. Kahit sa ilaw lamang ng lounge ay kumikislap ito ng napakaliwanag. Halos mapapikit si Nina sa kislap nito. Ang ganda! Mahina niyang sabi. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng alahas sa totoong buhay. Sa kanyang palad ay parang maliit na araw ang kwentas habang kumikislap sa bawat galaw niya. Inangat niya ito ng bahagya upang mas makita. Ang chain ay manipis ngunit halatang gawa sa mamahaling ginto. Ang pendant naman ay puno ng maliliit na diamond na parang mga bituin na nagsasama-sama. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang pumilis ang tibok ng kanyang puso. Siguro nahulog to ng bisita, sabi niya sa sarili. Napatingin siya sa paligid. Walang tao sa VIP lounge. Tahimik ang lugar. Tanging mahinang tugtog ng music lang mula sa labas ang maririnig. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kwentas na iyon at kahit hindi siya eksperto sa alahas, alam niya ang napakamahal nito. Grabe, bulong niya. Naaalala niya ang mga kwentas na nakikita niya sa mga display ng jewelry store sa mall. Ang iba ay may presyo na libo-libo. Ang iba naman, daang-daang libo. Napatingin siya muli sa hawak niyang kwentas. Sa kinang palang nito, ramdam niya hindi ito ordinaryong alahas. Siguro milyon pang halaga nito. Mahina niyang sabi. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, parang may mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang mga kamay sa paligid ng kwentas. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Hindi pa niya alam kung kanino ito pag-aari. Hindi rin niya alam kung gaanong kalaki ang magiging epekto ng maliit na bagay na yon sa kanyang buhay. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwentas na hawak niya sa kanyang palad ay hindi lamang basta nawawalang alahas. Ito ang magsisimula ng isang kwento na hindi niya kailanman inaasahan. Tahimik ang loob ng VIP lounge. Sa labas ng pinto ay patuloy ang kasiyahan ng charity gala. May musika, may tawanan, at paminsan-pinsan ay maririnig ang palakpakan ng mga bisita. Ngunit sa loob ng lounge parang biglang bumagal ang oras. Nakatayo si Lina Ramos. Sa gitna ng silid, hawak ang kumikislap na kwentas sa kanyang palad. Sa bawat galaw ng kanyang kamay ay kumikislap ang mga diamond na parang maliliit na ilaw. Hindi pa rin siya makapaniwala na may ganitong klaseng alahas na nahulog lamang sa sahig. Ang mahal siguro nito, bulong niya. Maingat niyang hinawakan ng pendant. Napansin niya na may maliit itong lock. Parang may nakatagong bahagi sa loob. Napakunot ang noon niya. May laman kaya ito? Dahan-dahan niyang pinindot ang maliit na bahagi sa gilid ng pendant. Bahagyang bumukas ang pendant, parang maliit na locket.
Napasinghap si Lina. Sa loob ay may mas maliwanag pang kinang ng mga maliliit na diamond. At sa gitna nito ay may maliit na ukit. Lumapit siya sa ilaw ng lounge upang mas mabasa. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mata para mas malinaw. Nakasulat ang isang pangalan. A.V. Napaisip siya. A.V.? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Siguro initials ang may-ari. Siguro regalo ito ng isang taong mahalaga. Napahawak siya sa dibdib habang pinagmamasdan ng alahas. Ang pendant ay parang napakahalaga. Hindi lamang dahil sa halaga ng diamond, kundi dahil sa ukit na pangalan. Siguro, mahal na mahal to ng may-ari. Sabi niya sa sarili. Isinara niyang muli ang pendant at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw nito. Napakakinis ng ginto. Napakalinis ang pagkakagawa. Habang hawak niya ito ay may isang ideya na dahan-dahang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na hindi niya inaasahan. Napatingin siya sa paligid. Walang tao, tahimik ang lounge. Sa labas ay abala ang lahat sa event. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay at tinitigan ang kwentas. Kung ibebenta ko to. Hindi niya natapos ang kanyang iniisip, pero malinaw sa kanya ang posibilidad. Ang kwentas na iyon ay maaaring katumbas ng napakahalaging halaga. Halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Bigla niyang naalala ang kanilang maliit na bahay. Ang kalawangin na bubong, ang tumutulong tubig kapag umuulan, ang luma nilang kama, at higit sa lahat, ang kaniyang lola. Si Aling Berta. Ilang linggo na rin kasi itong inuubo. Minsan ay nahihirapan ng huminga. May mga araw na hindi ito makabangon agad sa higaan. Baka kailangan na natin magpatingin sa doktor, La. Naaalala niya ang sabi niya noon. Pero umiling lamang ang matanda. Mahal ang doktor, Lina. Ayos lang ako. Alam naman ni Lina na hindi iyon totoo. Alam niya nag-aalala lamang ang kanyang lola sa gastusin. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa kwentas. Kung ibebenta niya ito, maaaring mabayaran niya ang doktor. Maaaring maipagawa nila ang bubong ng bahay. Maaaring hindi na kailangan ng kanyang lola na mag-alala sa pera. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Parang may dalawang boses sa loob ng kanyang isip. Isang boses ang nagsasabing, walang makakaalam. Isa namang boses ang sumasagot. Hindi ito sa'yo. Napahawak siya sa ulo. Ang gulo. Naglakad siya papunta sa bintana ng VIP lounge. Sa ibabaw ay makikita ang maliwanag na ilaw ng event. May mga taong nagtatawanan. May mga waiter na may dalang pagkain. Sa gitna ng lahat ng iyon ay naroon ang mga taong may kayamanan. Mga taong kayang bumili ng kahit anong gusto nila. Habang siya, kahit simpleng gamot ay kailangang pag-isipan. Napatingin siyang muli sa kwenta sa kanyang kamay. Isang maliit na bagay lamang. Pero kayang baguhin ang buhay nila ng kaniyang lola. Kung ibebenta ko ito, bulong niyang muli. Bigla niyang naalala ang mukha ng kaniyang lola. Ang mga kulubot nitong kamay, ang mahinang boses nito tuwing nagsasalita, at ang mga salitang paulit-ulit nitong sinasabi. Parang naririnig niyang muli ang boses nito. Lina, kahit na mahirap tayo, huwag kang kukuha ng hindi sa atin. Napapikit siya, parang bumigat ang kanyang dibdib. Naaalala niya ang mga gabing magkasama silang kumakain ng simpleng hapunan. Ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa pagiging mabuting tao. Ang mga payo nito tungkol sa katapatan. Unti-unti niyang hinikpitan ang hawak sa kwentas. Hindi. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Umiling siya. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi niya kayang itago ang isang bagay na hindi sa kanya. Kahit gaano pa kalaki ang halaga nito. Kahit gaano pa kahirap ang kanilang buhay. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Parang may mabigat na bagay na naalis sa kanyang dibdib. Tama si Lola. Sabi niya sa sarili. Hindi ito sa akin. Muli niyang tiningnan ng kwentas. Maganda, mahal, pero hindi kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad. At sa sandaling iyon ay nagdesisyon siya. Ibabalik ko ito. Hindi niya alam kung kanino ito pag-aari. Hindi niya alam kung gaanong kalaki ang magiging reaksyon ng may-ari.
Pero alam niyang iyon ang tamang gawin. Lumapit siya sa kanyang timba at inilagay ang mop sa gilid. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ang kwenta sa bulsa ng kaniyang uniform. Hindi para itago, kundi para dalhin sa tamang lugar. Sa security office ng mall, doon niya ito isusuko. Habang naglalakad siya palabas ng VIP lounge, hindi niya napansin na sa malayo ay may isang mahalagang tao ang nagsimulang maghanap ng nawawalang alahas. Isang kwentas na napakahalaga. Isang kwentas sa pag-aari ng isang babae na kilala sa buong lungsod. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang simpleng desisyon ni Lina na maging tapat ang magdadala sa kanya sa mundo ng mga taong hindi niya inaasahang makikilala. Mahinang tugtog ng piano ang music ang naririnig mula sa gitna ng mall habang naglalakad si Lina Ramos sa hallway papunta sa likod na bahagi ng gusali. Sa kanyang bulsa ay naroon ang kwentas na kumikislap kahit hindi niya nakikita. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba. Habang naglalakad siya, nadaanan niyang ilang empleyado na abala naman sa kanilang trabaho. May waiter pa na may dalang tray ng pagkain. May event staff na nag-uusap tungkol sa programa at may mga guard na nagbabantay sa entrance ng VIP area. Walang nakapansin sa kanya. Isa lamang siyang janitress na naglalakad sa gilid ng hallway. Ngunit sa bulsa niya ay may hawak siyang isang bagay na maaaring ikagulat ng lahat. Huminto siya sandali sa may pintuan na may karatalang Mall Security Office. Huminga siya ng malalim. Okay, ibibigay ko na ito. Bulong niya sa sarili. Marahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob ng opisina ay may 3 tao. Isang guard na nakaupo sa harap ng mga monitor ng CCTV. Isang babaeng staff na may hawak na clipboard. At isa pang security officer na nakasandal sa mesa habang nagbabasa ng report. Amoy kape at papel ang loob ng opisina. Ang mga monitor sa dingding ay nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng mall. Entrance, hallway, escalator, at atrium kung saan ginaganap ang charity event. Napalingon ng guard nang marinig ang pagbukas ng pinto. Oh, Lina, anong kailangan mo? Kilalang kilala si Lina ng karamihan sa security staff dahil madalas silang magkita sa mall. Medyo nahihiya siyang lumapit sa mesa. Sir, may napulot po kasi ako. Napakunot ang noo ng babaeng staff. Ano yon? Dahan-dahang inilabas ni Lina ang kwentas mula sa kanyang bulsa. Pagbukas ng kanyang palad, agad na kumislap ang mga diamond sa ilalim ng ilaw ng opisina. Kwentas po, sabi niya. Sandaling tumahimik ang buong opisina. Parang lahat ay napatingin sa kanyang kamay. Sandali, sabi ng isang guard habang lumapit. Kinuha nito ang kwentas at pinagmasdan ng mabuti. Grabe, lumapit din ang babaeng staff. Ang ganda nito, sabi nito habang halos mapapikit sa kislap ng diamond. Napatingin sila kay Lina. Saan mo to nakita? Sa VIP lounge po, sagot niya. Napataas ang kilay ng guard. VIP lounge? Tumango siya. Habang naglilinis po ako kanina. Maingat na inilapag ng guard ang kwenta sa mesa. Lumapit ang isa pang security officer at sinilip ito. Pagkatapos ay napailing. Hindi ito ordinaryong alahas. Tinapat niya ito sa ilaw. Kumikislap ang bawat diamond na parang maliliit na bituin. Sa tingin ko sobrang mahal nito. Napatingin muli sila kay Lina. Sigurado ka bang napulot mo lang ito? Tanong ng babaeng staff. Opo, mabilis yung sagot. Nahulog po sa sahig. Sandaling nagkatinginan ng mga staff. Halata sa kanilang mukha ang pagkagulat. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Tanong ng guard. Umiling si Lina. Hindi po. Huminga ng malalim ang security officer. Kung tunay nga ang mga diamond na ito, baka milyon ang halaga. Napasinghap si Lina. Alam niyang mahal ang kwentas, pero hindi niya inisip na ganito ito kalaki. Grabe, bulong ng babaeng staff. Kinuha niya ang clipboard at nagsimulang magsulat. Okay, kailangan nating gumawa ng incident report. Tumingin siya kay Lina. Ano ulit ang pangalan mo?
Lina Ramos po. Position? Janitress po. Mabilis niyang isinulat ang detalye. Habang ginagawa iyon ng staff, pinag-aralan pa rin ng guard ang kwintas. Napansin niya ang maliit na ukit sa pendant. May initials. Initials? Tanong ng isa. AV. Napaisip ang babaeng staff. AV. Bigla siyang napatingin sa guard. Wait, hindi ba initials yun ng... Hindi niya natapos ang sasabihin. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Adrian Vergara? Mahina niyang sabi. Napailing ang guard. Hindi, baka kay... Bigla silang natigilan. Parang sabay silang may naisip. Doña Amelita. Tahimik ang sandali. Ang pangalan na iyon ay kilalang kilala sa mall. Ang charity event na ginaganap ngayon ay para sa foundation niya. Kung ang kwintas ay sa kanya nga, napakahalaga nito. Agad kinuha ng security officer ang telepono sa mesa. Kailangan nating ipaalam ito. Pinindot niya ang ilang numero. Habang tumutunog ang telepono, napansin ni Lina na medyo nagiging seryoso ang mukha ng mga staff. Medyo kinakabahan siya. Hello? This is mall security. Sabi ng officer sa telepono. Opo, may napulot po kaming item sa VIP lounge. Sandaling tumahimik siya habang nakikinig sa kabilang linya. Opo, isang diamond necklace. Napatingin siya sa kwenta sa mesa. Opo, may initials po na AV. Napabuntong hininga siya pagkatapos ng ilang segundo. Okay po, hintayin namin kayo dito. Ibinaba niya ang telepono. Napatingin si Lina. Sino pong may-ari? Nagkatinginan ng mga security staff. Pagkatapos ay tumingin ang guard sa kanya. Kung tamang iniisip namin, sabi nito, ang may-ari ng kwintas na ito ay si Doña Amelita Vergara. Nanlaki ang mata ni Lina. Yung Doña? Tumango ang guard. Oo. Biglang parang naging mas mabigat ang hangin sa loob ng opisina. Ang kwintas na hawak nila ay hindi na lamang basta mamahaling alahas. Pag-aari ito ng isa sa pinakamakapangyarihang babae sa lungsod. Ilang minuto ang lumipas, tahimik lamang silang lahat habang naghihintay. Mula sa labas ng opisina ay maririnig pa rin ang ingay ng charity event. Tawanan, musika, palakpakan. Ngunit sa loob ng security office, lahat ay tila nakatuon sa kwintas na nakahiga sa mesa. Biglang may kumatok sa pinto. Napalingon ang lahat. Pinuksan ng guard ang pinto. At sa labas nito ay nakatayo ang isang babae na elegante ang tindig kahit na may edad na. Kasama ang dalawang staff at isang personal assistant. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na upang maramdaman ang kanyang otoridad. Si Doña Amelita Vergara. Agad na tumayo ang lahat ng security staff. Good evening po, Doña. Ngunit ang mga mata ng matanda ay nakatuon na sa mesa, sa kwintas. Dahan-dahan siyang lumapit at pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita siya. Sa wakas, sabi niya ng mahina. Tiningnan niya ang kwintas. Pagkatapos ay napatingin sa taong nakatayo sa gilid ng mesa. Ang simpleng janitress na may kupas na uniform, si Lina Ramos. At sa sandaling yon, unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik ang loob ng security office ng San Esteban Grand Mall. Parang biglang tumigil ang lahat nang pumasok si Doña Amelita Vergara. Ang mga security staff na kanina ay abala sa pag-uusap ay agad na tumayo ng tuwid. Ramdam ang respeto sa kanilang mga kilos. Sa gitna ng silid, nakahiga sa ibabaw ng mesa ang kumikislap na diamond necklace. Dahan-dahang lumapit ang Doña. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad. Ang mahina niyang pabango ay kumalat sa maliit na opisina. Isang eleganteng amoy na parang pinaghalong rosas at mamahaling perfume. Tumigil siya sa harap ng mesa, sandaling tinitigan ang kwintas, at saka niya ito marahang hinawakan. Sa wakas, mahina niyang sabi. Maingat niyang kinuha ang alahas at tiningnan ang pendant. Nang makita ang ukit na EV, bahagya siyang ngumiti. Akala ko tuluyan ko na tong nawala. Napabuntong hininga siya ng marahan.
Sa likod niya ay nakatayo ang kanyang personal assistant na si Clara at 2 staff mula sa event. Ngunit ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napunta sa isang tao sa gilid ng mesa. Isang simpleng babae na nakakupas ng uniform ng janitress. Nakayuko ito ng bahagya. Halatang nahihiya. Si Lina Ramos. Napansin ng Donya ang kanyang simpleng tsinelas, ang uniform na may bahagyang mantsa ng cleaning solution at ang mga kamay na halatang sanay sa trabaho. Ngunit higit sa lahat, napansin niya ang kaba sa mukha ng dalaga. Sinong nakapulot nito? Tanong ng Donya. Agad naman sumagot ang security officer. Siya po, Donya. Tinuro nito si Lina. Si Lina Ramos po. Isa po siyang janitress dito sa mall. Napatingin ang matanda sa dalaga. Lina Ramos? Dahan-dahang tumango si Lina. Opo. Lumapit ka. Medyo nag-alangan si Lina, ngunit sumunod din siya. 2 hakbang ang inilapit niya sa mesa. Ramdam niya ang kaba habang nakatingin sa kanyang lahat sa loob ng opisina. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaharap siya ang isang taong kilala sa buong lungsod. Isang babaeng sinasabi sa balita, isang babaeng may kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Si Donya Amelita Vergara. Tahimik siyang tumayo habang nakayuko ng bahagya. Salamat po, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli, ang Donya na ang unang nagsalita. Ikaw ang nakapulot ng kwentas ko? Opo. Saan mo ito nakita? Sa VIP lounge po. Nahulog po sa sahig habang naglilinis ako. Tahimik na tumango ang matanda. Habang nagsasalita si Lina, napansin niya ang diretso sa kanyang mga mata nakatingin ng Donya. Hindi ito mukhang galit. Hindi rin mukhang nagdududa. Parang pinag-aaralan lamang siya. Ibinalik mo agad sa security? Tanong ng matanda. Opo. Hindi mo ba naisip na itago? Napayuko si Lina. Hindi po. Tahimik ang sandali. Ang mga security staff ay nakamasid lamang sa usapan. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti si Donya Amelita. Isang ngiti na may halong paghanga. Alam mo ba kung gaano kamahal ang kwentas na ito? Umiling si Lina. Hindi po. Tinatayang mahigit 2 milyong piso. Halos mapahawak si Lina sa dibdib sa gulat. Kahit kanina pa sinabi ng guard na baka milyon ang halaga nito, iba pa rin ang marinig iyon mula sa may-ari mismo. Ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang tumayo. Pinagmasdan siya ng Donya ng ilang segundo. Parang may iniisip ito. Kung gusto mo, sabi ng matanda, pwede mo sana itong ibenta. Hindi po, mabilis na sagot ni Lina. Napataas ang kilay ng Donya. Bakit? Napatingin si Lina sa sahig. At saka niya sinabi ang simpleng dahilan. Hindi naman po yan sa akin. Tahimik muli ang buong opisina. Napatingin ang mga security staff sa dalaga. Ang sagot niya ay simple, pero malinaw. Muling ngumiti si Donya Amelita. Ngunit ngayon, mas malalim na ang ngiti niya. Bihira ang ganitong klaseng katapatan. Lumapit siya ng kaunti kay Lina. Salamat. Hindi lamang simpleng pasasalamat ang tono ng kanyang boses. May laman ito. May respeto. Napatingin si Lina sa kanya, medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na magpapasalamat ng ganito ang isang taong tulad ng Donya. Wala pong anuman. Mahina niyang sagot. Pagkatapos ay naglakad ang matanda pabalik sa mesa at inilagay ang kwenta sa maliit na velvet pouch na dala ng kaniyang assistant. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Lina. Hindi ako sanay na may utang na loob, sabi niya. Gusto kitang gantimpalaan. Nanlaki ang mata ni Lina. Hala, hindi na po kailangan. Ngunit itinaas ang Donya ang kamay upang pigilan siya. Please, napaisip si Lina. Medyo nahihiya siya. Hindi niya naman ginawa iyon para sa gantimpala. Anong gusto mo? Tanong ng matanda. Pera? Umiling agad si Lina. Hindi po. Napatingin ng assistant ng Donya. Tila nagulat. Sigurado ka? Tanong ng matanda.
Opo, baka may kailangan ka? Trabaho? Tulong? Huminga ng malalim si Lina. Sa totoo lang, marami siyang kailangan. Gamot para sa kanyang lola, pambayad ng renta, pagkain. Pero hindi niya kayang humingi. Hindi iyon ang dahilan kung bakit niya ibinalik ang kwentas. Okay na po ako, sabi niya. Napatingin naman muli ang Donya sa kanya. Mas matagal, mas maingat. Parang sinusukat ang pagkatao ng dalaga. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi katulad ng karamihan sa mga taong nakikilala ko. Napayuko si Lina at medyo nahihiya. Ginawa ko lang po ang tama. Sa sandaling yon, may kakaibang kislap sa mga mata ng Doña Armelita. Parang may ideya siyang nabuo. Isang ideya na hindi pa niya sinasabi. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang simpleng janitress na nakatayo sa harap niya ay isang taong hindi niya basta-basta makakalimutan. Lina Ramos, sabi ng matanda. Opo, hindi pa tayo tapos mag-usap. Napakunot ang noon ng dalaga, ngunit ngumiti lamang ang Donya. At sa palagay ko, may magandang bagay na naghihintay para sa iyo. Hindi pa alam ni Lina kung anong ibig sabihin nito, ngunit ang pagkikitang iyon, ang unang tagpo ng dalawang mundong magkaibang magkaiba. Simula pa lang ng isang kwentong magbabago sa kanilang lahat. Maagang dumating si Lina Ramos sa San Esteban Grand Mall kinabukasan. Ang langit ay bahagyang kulay kahel pa lamang habang sumisikat ang araw. At ang malamig na hangin ng umaga ay dumadampi sa kanyang balat habang naglalakad siya papunta sa employee entrance. Tahimik pa ang paligid. Ang ilang tindahan ay sarado pa at tanging mga empleyadong papasok sa maagang shift ang makikita sa loob ng mall. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kagabi. Ang kwentas, ang security office, at higit sa lahat, ang pagkikita nila ni Doña Amelita Vergara. Parang panaginip pa rin iyon para sa kanya. Isang simpleng janitress lang siya. Hindi niya akalain na makakausap niya ng harapan ng isa sa pinakamayamang babae sa lungsod. Napabuntong hininga siya habang pumapasok sa locker room ng cleaning staff. Nandoon si Mang Tony, abala sa paglalagay ng cleaning supplies sa kanyang cart. Oh, Lina, bati nito. Maaga ka. Ngumiti siya. Opo. Balita ko may napulot ka raw kagabi na mahal na alahas? Napakamot siya sa ulo. Maliit na bagay lang po. Tumawa si Mang Tony. Maliit na bagay daw. Sabi ng guard, milyon daw yun. Medyo nahiya si Lina. Binalik ko lang po. Tumango ang matanda. Mabuti ka talagang bata. Hindi na nagsalita si Lina. Sa totoo lang gusto niyang kalimutan ang nangyari kagabi at bumalik sa normal na trabaho. Nagbihis siya ng uniform at nagsimulang maghanda para sa cleaning schedule. Ngunit ilang minuto pa lamang lumipas nang may pumasok na staff mula sa mall administration office. Si Lina Ramos? Napatingin siya. Opo. Pinapatawag ka po sa opisina ng mall manager? Napakunot ang noon niya. Ako po? Oo. Biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag. May nagawa ba siyang mali? Napatingin siya kay Mang Tony. Napakamot din ito sa ulo. Baka tungkol dun sa kwentas. Sabi nito. Huminga naman ng malalim si Lina. Sige po. Lumabas siya ng locker room at naglakad papunta sa administration office ng mall. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang mga taong papasok sa kanilang trabaho. May mga cashier, may mga sales lady, may mga guard na nakatayo sa entrance ng mall. Ang lahat ay tila normal. Ngunit para kay Lina, parang may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa opisina ng mall manager, kumatok siya sa pinto. Come in, sabi ng boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa loob ay napahinto siya. Hindi ang mall manager ang una niyang nakita. Sa sofa sa gilid ng opisina ay nakaupo ang isang babaeng elegante ang tindig. Suot ang isang simple ngunit mamahaling bestida.
Ang buhok ay maayos na nakaayos at ang aura nito ay hindi mapagkakamalang sa isang ordinaryong tao. Si Doña Amelita Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Good morning po. Ngumiti ang matanda. Magandang umaga, Lina. Hindi niya alam kung paanong kumilos. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli ang Donya. Lalo na sa loob ng opisina ng mall. Lumapit ang mall manager. Lina, pinatawag ka namin dahil may gustong makipag-usap sa'yo. Si Doña Amelita. Napayuko si Lina ng bahagya. Opo. Lumapit siya sa sofa. Tahimik lang ang opisina. Mula sa bintana ay pumapasok ang liwanag ng umagang araw. Sa mesa ay may amoy ng bagong templang kape. Pinagmamasdan siya ng Donya ng sandali bago nagsalita. Kamusta ka, Lina? Ayos lang po. Hindi ka ba nahihirapan kagabi sa trabaho? Hindi naman po. Ngumiti ang matanda. Parang natuwa ito sa simpleng sagot ng dalaga. Pagkatapos ay inayos nito ang posisyon sa sofa. Pinatawag kita dahil gusto kitang pasalamatan muli. Napailing si Lina. Hindi na po kailangan. Kailangan, sagot ng Donya. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginawa mo. Tahimik lamang si Lina. Medyo nahihiya siya sa papuri. Kung hindi mo ibinalik ang kwentas ko, patuloy ng matanda. Malamang, hindi ko na iyon makikitang muli. Saglit na tumahimik ang silid. Pagkatapos ay nagsalitang muli ang Donya. Gusto kitang imbitahan. Napakunot ang noon ni Lina. Imbitahan po? Oo. Ngumiti ang matanda. Sa bahay namin. Nanlaki ang mata ni Lina. Po? Kumain ka sa amin ngayong weekend. Halos hindi naman makapagsalita si Lina. Sa kanilang bahay? Sa mansyon ng Vergara family? Parang imposible yon para sa kanya. Donya, hindi na po kailangan. Sabi niya habang bahagyang umiling. Ngunit tila hindi nagbago ang desisyon ng matanda. Hindi to utos, sabi ng Donya na may ngiti. Imbitasyon ito. Napatingin si Lina sa sahig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi rin siya komportable sa ideya na pupunta sa bahay ng mga mayayaman. Hindi naman po ako bagay doon. Mahina niyang sabi. Napangiti ang Donya. Sino naman ang nagsabing kailangan mong maging bagay? Napatingin si Lina sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat ng maayos. Tahimik na nag-isip ang dalaga. Sa isip niya ay naaalala niya ang kanyang lola. Kung nandito si Aling Berta, malamang sasabihin nitong huwag bastusin ang imbitasyon ng isang nakatatanda. Huminga siya ng malalim. At saka, dagdag pa ng Donya, gusto kitang makilala pa. Napatingin si Lina sa matanda. Hindi niya alam kung bakit, pero tila sincere ang tono nito. Hindi ito parang may hinihinging kapalit. Para lamang itong isang lola na gustong makilala ang isang taong nagpakita ng kabutihan. Sa wakas ay bahagyang tumango si Lina. Sige po, ngumiti ang Donya. Pupunta ka? Opo. Good. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Lina. Kahit may kaba pa rin siya. Sabihin mo na lang kung anong oras at ang address, sabi ng Donya. Magpapadala ako ng sasakyan kung kailangan. Nanlaking muli ang mata ni Lina. Ay hindi na po. Ngunit tumawa lamang ang matanda. Pag-usapan natin yan mamaya. Tahimik nang umiti si Lina. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari sa pagbisita niyang iyon. Hindi niya rin alam kung gaanong kalaki ang magiging epekto nito sa kanyang buhay. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang simpleng imbitasyon na yon, ang magdadala sa kanya sa isang lugar na hindi pa niya kailanman narating, ang mundo ng mga Vergara. Sabado ng hapon, mahinang ihip ng hangin ang dumadaloy sa maliit na komunidad kung saan nakatira si Lina Ramos. Ang mga bata ay naglalaro sa makitid na kalsada, may mga tindahang bukas. At maririnig ang tunog ng radyo mula sa isang karinderya sa kanto. Sa loob ng kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero, abala si Lina sa harap ng salamin. Hindi iyon tunay na salamin,
Isang lumang peraso lamang ng medyo basag sa gilid. Ngunit sapat na yon upang makita niya ang sarili. Suot niya ang kanyang pinakamalinis na damit. Isang simpleng puting blouse at isang maayos na maong na pantalon. Hindi ito mamahalin, ngunit maingat niya itong nalaban kagabi upang maging presentable. Pinahiran niya rin ng konting pulbo ang kanyang muka. Hindi siya sanay mag-ayos kaya medyo kinakabahan siya. Sa likod niya ay nakaupo si Aling Berta sa lumang upuan. Pinagmamasdan siya nito habang nakangiti. "Maganda ka na," sabi ng matanda. Napangiti naman si Lina. "Talaga po?" "Oo naman. Pero parang hindi pa rin po ako bagay pumunta sa bahay ng mayayaman." Mahinang tumawa ang kanyang lola. "Anak, inimbitahan ka nila. Ibig sabihin, gusto ka nilang makilala." Umupo si Lina sa gilid ng kama. "Kinakabahan po ako, La." "Normal lang yan." Hinawakan ni Aling Berta ang kanyang kamay. "Ang mahalaga, maging totoo ka lang sa sarili mo." Tumango si Lina. "Salamat po." Makalipas ang ilang minuto, may tumigil na sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Isang itim na kotse na mukhang napakamahal. Napatingin ang ilang kapitbahay. "Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Irene Salaysay from Hong Kong, Rowena De Leon from Ternate, Cavite, at Ian Abinion from Legazpi City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! "Uy, kanino yan?" Bulong ng isa. "Kay Lina yata." Sagot naman ng isa pa. Napatingin si Lina sa bentana. "Dumating na po yata." Tumayo siya at huminga ng malalim. "Mag-ingat ka," sabi ng kanyang lola. "Opo." Lumabas siya ng bahay. Sa labas ay nakatayo ang isang driver na naka-uniform. "Good afternoon po, Miss Lina," sabi nito ng magalang. "Opo, good afternoon din po." Binuksan nito ang pinto ng kotse. "Hatid ko po kayo sa Vergara Residence." Sumakay si Lina. Habang umaandar ang sasakyan, palabas ang kanilang komunidad, napatingin siya sa bintana. Ang mga bahay ay unti-unting napapalitan ng mas malalaking gusali, mas malinis na kalsada, mas tahimik na lugar. Hindi nagtagal, pumasok ang kotse sa isang malawak na kalsada na napapalibutan ng malalaking puno at magagarang bahay. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Ang gate ay gawa sa bakal na may eleganteng disenyo. Sa gilid nito ay may nakasulat na pangalan, Vergara Estate. Dahan-dahang bumukas ang gate at pumasok ang kotse. Nanlaki ang mata ni Lina habang nakatingin sa paligid. Napakalawak ng lupain. May mahabang driveway na napapalibutan ng mga bulaklak at punong ornamental. Sa gitna naman ng hardin ay may malaking fountain na may estatwa sa gitna. At sa dulo ng driveway, nakita niya ang mansyon. Isang napakalaking bahay na parang palasyo. 3 palapag, may malalaking bintana at may mga haliging marmol sa harap ng entrance. Napabuntong hininga si Lina. Grabe, hindi pa siya nakakakita ng ganitong kalaking bahay sa buong buhay niya. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Binuksan ng driver ang pinto. "Dumating na po tayo." Dahan-dahang bumaba si Lina. Habang nakatayo siya sa harap ng mansyon, parang bigla naman siyang nakaramdam ng hiya. Napatingin siya sa kanyang damit. Simpleng blouse, simpleng pantalon, tapos tsinelas lang. Samantalang ang bahay sa harap niya ay parang pag-aari ng mga taong nasa pelikula. "Parang hindi ako bagay dito," bulong niya.
Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Lumabas ang isang kasambahay. "Good afternoon po. Kayo po si Lina?" "Opo. Inihintay na po kayo ni Doña Amelia. Pasok po kayo." Pumasok siya sa loob ng bahay at agad siyang napahinto. Napakaganda ng loob. Makintab ang marmol na sahig. May malaking chandelier sa gitna ng kisame. Ang mga dingding ay may mga painting at dekorasyon na mukhang napakamahal. Amoy sariwang bulaklak at mamahaling pabango ang hangin sa loob. Hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Para siyang nasa museum. "Oh, dumating ka na pala." Napalingon siya sa boses. Mula sa hagdanan ay bumaba si Doña Amelita Vergara. Ngumiti ito nang makita siya. "Magandang hapon, Lina." "Good afternoon po, Doña. Alika." Lumapit siya. "Salamat sa pagpunta." "O wala po iyon." Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, may isa pang taong lumabas mula sa isang pintuan sa gilid ng living room. Matangkad, nakasuit kahit nasa bahay, at may seryosong ekspresyon sa mukha. Si Adrian Vergara, ang apo ng Donya. Huminto siya nang makita ang dalaga. Napatingin siya kay Lina mula ulo hanggang paa. May halong pagtataka at pagdududa sa kanyang mga mata. "Lola," sabi niya. "Ano ito?" Tahimik ang sandali. Lumapit si Doña Amelita. "Adrian, ito si Lina Ramos. Siya ang nakapulot ng kwentas ko sa mall." Bahagyang tumango si Adrian. Ngunit hindi naman nagbago ang kanyang ekspresyon. Muli niyang tiningnan si Lina. Halatang sinusuri. Ang simpleng damit, ang mahiyain nitong tindig, at ang katotohanang hindi ito kabilang sa mundo nila. "Bakit siya nandito?" Diretsong tanong niya. Bahagya namang napahiya si Lina. Napayuko siya, sumagot ang Donya. "Inimbitahan ko siya." "Para saan?" "Para magpasalamat." Napabuntong hininga si Adrian. "Hindi ba sapat ang pera?" Nanlaki ang mata ni Lina. "Hindi po," ngunit hindi siya pinansin ni Adrian. Lumapit ito ng kaunti. "At bakit kailangan pang pumunta dito ang isang janitress?" Ang boses niya ay hindi mataas, pero malamig. Diretso, parang hindi siya natuwa sa presensya ni Lina. Napayuko ang dalaga. Ramdam niya ang hiya. Parang gusto na lamang niyang umalis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ang Donya. "Adrian," may babala sa boses nito. "Tigilan mo yan." Tahimik na nagkatinginan ng maglola. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Lina ang isang bagay. Ang apo ng Donya ay hindi masaya na nandito siya. Tahimik ang loob ng Vergara Mansion. Ang malaking chandelier sa gitna ng living room ay kumikislap sa malalambot na ilaw, habang ang marmol na sahig naman ay halos parang salamin sa kinis. Sa gitna ng marangyang sala nakatayo si Lina Ramos. Halatang hindi siya komportable. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa harap ng katawan, at ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan na lamang tumitingin sa paligid. Sa harap niya ay si Doña Amelita Vergara, at sa gilid naman nakatayo si Adrian Vergara. Tahimik, ngunit malamig ang ekspresyon ng lalaki. Tinitigan niyang muli si Lina mula ulo hanggang paa. Hindi niya tinatago ang pagdududa sa kanyang mukha. "Lola," sabi niya na bahagyang seryoso ang tono. "Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko." Bahagyang napabuntong hininga ang Donya. "Anong tanong iyon?" "Bakit may estranghero sa bahay natin?" Diretso ang boses ni Adrian. Hindi to sigaw, ngunit sapat para maramdaman ang bigat ng kanyang sinasabi. Napayuko naman si Lina. Pakiramdam niya parang mas lumiliit siya sa gitna ng malaking sala. Parang hindi siya dapat naroon. Ngunit kalmado lamang ang Donya. "Hindi siya estranghero," sagot nito. "Siya ang taong nagbalik ng kwintas ko." Naglakad si Adrian ng kaunti sa gitna ng sala. Napatingin siya sa kanyang lola. "Alam ko na yon. Pero hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit kailangan niyang pumunta dito." Lumapit si Doña Amelita sa sofa at marahang umupo. Parang hindi siya nagmamadali sa paliwanag. "Dahil gusto ko magpasalamat
Napataas ang kilay ni Adrian. Sa ganitong paraan? Bakit hindi? Napabuntong hininga ang lalaki. Lumapit siya sa mesa at kumuha ng baso ng tubig. Habang umiinom, paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Lina. At bawat tingin niya ay parang may halong pagdududa. Lola, sabi niya matapos ilabag ang baso. Kung may napulot siyang kwentas, pwede mo naman siyang bayaran. Hindi mo na kailangang dalhin pa siya dito sa bahay. Tahimik namang nakikinig si Lina. Parang pakiramdam niya na parang gusto niya nang umalis. Hindi niya gusto ang tensyon sa loob ng bahay. Hindi niya rin gusto ang magdulot ng problema sa pagitan ng maglola. Adrian, sabi ng Donya, hindi lahat ng bagay ay nasusolusyonan ng pera. Bahagya namang napangiti si Adrian. Ngunit hindi iyon masayang ngiti. Sa mundo ng negosyo, halos lahat. Umiling naman ang matanda. Hindi naman ito negosyo. Lumapit siya ng kaunti kay Nina. Alam mo ba kung ano ang nangyari kagabi? Hindi sumagot si Adrian, ngunit halata na nakikinig siya. Ang kwintas na iyon ay maaaring ibenta sa napakalaking halaga, pero hindi iyan ginawa ng dalagang ito. Napatingin muli si Adrian kay Nina, parang sinusuri niya ang reaksyon nito. Siguro ay natakot lang siyang mahuli, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Nina. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Hindi po. Ngunit pinigilan siya ng Donya sa pamamagitan ng isang tingin. Adrian, may bahagyang babala sa boses ng matanda, ngunit tila hindi ito pinansin ng lalaki. Lumapit siya ng kaunti kay Lina. Sa mall ka nagtatrabaho, tama? Opo, mahina niyang sagot. Janitress. Opo, tumango si Adrian. Alam mo ba kung magkano halaga ng kwentas na yon? Opo, sabi po nila milyon daw. At hindi mo naisip na itago? Umiling siya. Hindi po. Napatingin si Adrian sa kanya. Tahimik. Parang sinusubukang alamin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo, maraming tao ang marunong magpanggap na mabait. Parang may kumurot sa dibdib ni Lina. Hindi niya alam kung bakit ganon ang tingin sa kanya ng lalaki. Hindi naman niya ito kilala. Hindi rin siya gumawa ng masama. Adrian, muling sabi ng Donya, ngunit nagsalita pa rin ang apo. Lola, hindi mo ba naisip na baka may ibang dahilan kung bakit niya binalik yon? Napayuko si Lina. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi. Parang gusto niyang mawala sa lugar na yon, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Wala po ako hinihinging kapalit. Mahina niyang sabi. Napatingin naman si Adrian sa kanya. Talaga? Opo. Sigurado ka? Opo. Tahimik ang sala. Tanging ang mahinang tunog ng fountain sa labas ng bahay ang maririnig. Lumapit ang Donya at tumayo sa pagitan nila. Tama na, Adrian. Hindi ko siya inimbitahan dito para interrogate mo. Bahagyang napabuntong hininga ang lalaki. Lola, nag-iingat lang ako. Sa isang janitress? Diretso ang sagot ng Donya. Sa kahit na sino? Napailing ang matanda. Kung lahat ng tao ay pagdududahan mo, wala kang matitirang mapagkakatiwalaan. Hindi naman sumagot si Adrian. Tahimik lamang siyang tumingin sa malayo. Samantala si Lina ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Pakiramdam niya parang napakaliit niya sa lugar na iyon. Ngunit kahit napahiya siya, pinilit niyang manatiling magalang. Lumapit siya ng bahagya sa Donya. Pasensya na po, sabi niya. Napatingin ang matanda sa kanya. Bakit? Kung nagdulot po ako ng abala. Umiling ang Donya. Hindi. Ngunit nagsalitang muli si Lina. Siguro po, mas mabuti kung umalis na lang ako. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng dalaga. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan ng Donya ang kamay ni Lina. Hindi. Malambot ngunit matatag ang boses nito. Ikaw ang bisita ko. Napatingin si Lina sa matanda. At sa sandaling iyon, kahit mahiya at kaba sa kanyang dibdib, naramdaman niya na may isang taong naniniwala sa kanya.
At kahit hindi pa siya lubos na kilala, ngunit sa kabilang bahagi naman ng sala, nakatingin pa rin si Adrian Vergara at sa kanyang mga mata, hindi pa rin nawawala ang pagdududa. Tahimik pa rin ang sala ng Vergara Mansion matapos ang tensyon sa pagitan ni Adrian at Lina. Ang malaking bintana ng bahay ay pinapasok ang malambot na liwanag ng hapon. Sa labas ay maririnig ang mahinang tunog ng fountain sa hardin, habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang bulaklak mula sa mga rosas na nakatanim sa paligid ng bahay. Sa gitna ng sala, nakatayo si Lina Ramos. Medyo nahihiya pa rin siya sa nangyari kanina. Pakiramdam niya ay parang hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Ngunit sa harap niya ay si Doña Amelita Vergara na tila hindi naaapektuhan ng tensyon sa pagitan nila ng apo. "Umupo ka muna, Lina," sabi ng matanda habang tinuturo ang sofa. Nag-aalangan ng dalaga. "Okay lang po ako dito." Ngumiti naman ang Donya. "Hindi ka bisita kung tatayo ka lang dyan." Dahan-dahang umupo si Lina sa gilid ng sofa. Maingat ang kanyang kilos. Parang natatakot na baka may masira siyang mamahaling bagay. Samantala, si Adrian Vergara ay nakatayo pa rin malapit sa bintana. Nakatalikod siya sa kanila habang nakatingin sa hardin sa labas. Halatang hindi pa rin siya komportable sa presensya ni Lina. Ngunit hindi iyon pinansin ng Donya. Lumapit siya sa maliit na mesa sa harap ng sofa at may kinuha mula sa isang drawer. Isang maliit na envelope. Pagkatapos ay bumalik siya kay Lina. "Lina," sabi niya habang iniaabot ang envelope. Nagulat naman ang dalaga. "Po, ito ang maliit na pasasalamat ko sa ginawa mo." Napatingin si Lina sa envelope. Hindi niya pa man ito binubuksan, ramdam niya na kung ano ang laman nito. Pera. Marahil malaking halaga. "Donya, hindi na po kailangan." Ngunit hindi bumaba ang kamay ng matanda. "Kunin mo." Umiling si Lina. "Hindi po." Napakunot ang noon ng Donya. "Bakit?" "Hindi ko naman po ginawa yun para sa pera." Tahimik ang sala. Napalingon si Adrian mula sa bintana. Ngayon ay nakatingin siya sa dalaga. May bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Samantala patuloy naman na nagsalita si Lina. "Binalik ko lang naman po yung kwentas kasi hindi po ayan sa akin." Iniligay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. "Kung tatanggap po ako ng pera ng dahil doon, parang mali naman po." Hindi agad sumagot ang Donya. Pinagmasdan niya si Lina ng ilang segundo, parang may iniisip. Pagkatapos ay marahan niyang ibinaba ang envelope sa mesa. Ngumiti siya. Hindi pilit, hindi rin formal. Isang ngiti ng paghanga. "Hindi ka talaga tulad ng karamihan sa mga taong nakikilala ko." Napayuko si Lina, medyo nahihiya. "Ginawa ko lang naman po ang tama." Tahimik naman na tumango ang Donya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay naglakad siya papunta sa bintana kung saan nakatayo si Adrian. "Adrian?" sabi niya. Napatingin ang lalaki sa kanya. "Opo, Lola." "May naisip ako." Bahagyang napakunot ang noo ni Adrian. "Ano yon?" Napatingin ang Donya kay Lina na nakaupo pa rin sa sofa. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa apo. Kung ayaw niyang tumanggap ng pera, may ibang paraan para matulungan siya. Bahagya namang napatas ang kilay ni Adrian. "Matulungan?" "Oo." Lumapit siya sa apo. "Gusto kong tulungan mo siya." Tahimik ang sandali. "Sa anong paraan?" tanong ni Adrian. Ngumiti ang Donya. "Sa trabaho." Napatingin si Adrian kay Lina. Pagkatapos ay muling bumalik ang tingin niya sa kanyang lola. "Trabaho?" "Sa kumpanya natin." Napabuntong hininga si Adrian. "Lola," ngunit itinaas ang matanda ang kamay. "Makinig ka muna." Lumapit siya sa sofa kung saan nakaupo si Lina. "Lina?" sabi niya. "Opo." "Gusto mo bang magkaroon ng mas magandang trabaho?" Nanlaki ang mata ng dalaga. "Po, sa kumpanya namin."
Napatingin siya kay Adrian. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para siyang nananaginip. Isang janitress lamang siya. Hindi niya kailanman inisip na magkakaroon siya ng pagkakataon na magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Donya, hindi po yata ako bagay doon. Gumiti ang matanda. Bakit naman hindi? Hindi po ako nakapag-aral ng mataas. Tapos ka ng high school, tama? Opo. Tumango ang Donya. Maraming trabaho sa kumpanya na hindi kailangan ng mataas na posisyon. Napatingin si Lina kay Adrian. Mukhang hindi ito masyadong natuwa sa ideya. Narinig mo ba, Adrian? Sabi ng Donya. Tahimik ang lalaki. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Lola, marami ng empleyado ang kumpanya. Hindi natin kailangang mag-hire ng kung sino-sino lang. Diretso ang kanyang tono. Ngunit kalmado pa rin ang Donya. Hindi naman siya kung sino lang. Isa siyang taong nagpakita ng katapatan. Napatingin si Adrian kay Lina. Ang dalaga ay tahimik lamang na nakaupo. Halatang nahihiya sa usapan. Gusto ko lang bigyan siya ng pagkakataon. Patuloy pa ng Donya. Tahimik si Adrian. Mukhang nag-iisip. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita siya. Kung gusto mo talaga, Lola. Bahagyang tumango ang Donya. Ilalagay ko siya sa assistant trainee program. Napatingin si Lina. Assistant? Oo, sagot ni Adrian. Pero hindi yun madali. Diretso ang tingin niya sa kanya. Maraming pagsubok. Tumango naman si Lina. Okay lang po. Sigurado ka? Opo. Tahimik ang sandali. Pagkatapos ay ngumiti si Doña Amelita. Parang natuwa siya sa sagot ng dalaga. Magandang simula ito, sabi niya. Ngunit sa loob ng isipan ni Adrian, hindi pa siya kumbinsido. Para sa kanya ang dalagang ito ay isang malaking tanong. Isang tanong na hindi niya palubos na kilala. At sa kanyang mundo, ang tiwala ay hindi basta-bastang ibinibigay. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng desisyon ng kanyang lola ay magsisimula ng isang pagbabago sa kanilang lahat. Maagang-maaga pa lamang ay nakatayo na si Lina Ramos sa harap ng isang napakataas na gusali sa gitna ng San Esteban City, ang Vergara Corporate Tower. Ang gusali gawa sa salamin na kumikislap sa liwanag ng umaga. Ang mga kotse ay dumarating at umaalis sa harap ng entrance, habang ang mga empleyadong naka-formal na damit ay mabilis na naglalakad papasok. May mga lalaki naka-suit, may mga babaeng naka-blazer at heels. Lahat ay mukhang profesional. Habang si Lina nakasuot ng simpleng blouse, itim na slacks at bagong bili na flat shoes na binili niya sa maliit na tindahan sa palengke. Hindi iyon mamahalin, pero malinis, maayos. Huminga siya ng malalim. Kayang-kaya mo to, Lina. Bulong niya sa sarili. Ngayon ang unang araw niya bilang assistant trainee sa kumpanya ng Vergara. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyaring usapan sa mansyon. At hanggang ngayon ay parang hindi pa rin siya makapaniwala. Dati ay janitress lamang siya sa mall. Ngayon, magtatrabaho na siya sa isang malaking kumpanya. Lumapit siya sa entrance. Good morning po, sabi ng guard. Good morning. Name po? Lina Ramos. Tinignan ng guard ang listahan sa tablet. Assistant trainee? Opo. Tumango ang guard. Please proceed to the 18th floor. Salamat po. Pumasok siya sa lobby at agad siyang napahinto. Napakalawak ng loob ng gusali. Makintabang sahig. May malaking chandelier sa gitna ng kisame. May mga modernong sofa sa gilid kung saan may ilang empleyadong nag-uusap. Amoy bagong linis at mamahaling pabango ang hangin. Napatingin si Lina sa paligid. Parang hotel, bulong niya. Pumasok siya sa elevator. Kasabay niya ang ilang empleyadong nakasuit. Tahimik lamang siya habang hawak ang kanyang maliit na bag. Pagdating niya sa 18th floor, bumukas ang elevator at lumabas siya sa isang opisina na puno ng cubicles at computer. May mga empleyadong abala sa kanilang trabaho. May nagtatype sa keyboard, may nag-uusap sa telepono, may naglalakad na may dalang folder. Lumapit sa kanya ang isang babae na naka-blazer.
Ikaw ba si Lina? Opo. Hi, ako si Karen, HR assistant. Gumite si Lina. Welcome sa Vergara Group. Salamat po. Inilibat siya ni Karen sa opisina. Assistant trainee ka muna. Tutulong ka sa iba't ibang department. Opo, pero may isang rule dito. Ano po yun? Strict si Sir Adrian. Napayo ko si Lina. Alam ko po. Tumawa si Karen. Good luck! Hindi nagtagal, dinala siya ni Karen sa isang opisina na may salaming pinto. Sa loob nito ay may isang lalaki nakaupo sa malaking desk, si Adrian Vergara. Nakasuit siya kahit umaga pa lamang. Abala sa pagtingin sa mga dokumento. Kumatok si Karen. Sir, nandito na po si Lina. Hindi naman agad tumingin si Adrian. Come in. Pumasok sila. Sir, siya po ang assistant trainee. Tumango lamang si Adrian. Pagkatapos ay napatingin siya kay Lina. Sandali siyang tumahimik. Parang inaalala ang unang pagkikita nila sa mansyon. Okay, sabi niya sa wakas. You start today. Opo, may desk ka sa labas. Tumango si Lina. Salamat po. Pero tandaan mo, dagdag ni Adrian, hindi ito charity. Napahinto siya. Kailangan mong patunayan na kaya mong magtrabaho dito. Opo, kung hindi niya tinapos ang pangungusap. Ngunit malinaw ang ibig sabihin niya. Tahimik lamang na tumango si Lina. Lumipas ang mga araw at hindi naging madali ang trabaho ni Lina. Pinagdaan siya ni Adrian sa maraming gawain. Lina, pakidala nito sa accounting. Opo. Lina, ayusin mo ang file na to. Opo. Lina, gumawa ka ng summary ng report na to. Opo. Minsan ay halos hindi na siya makaupo sa dami ng gawain. May mga empleyado rin na nagtataka kung bakit siya naroon. Hindi ba siya dating janitor sa mall? Bakit siya nandito? Naririnig ni Lina ang mga bulong pero hindi siya sumasagot. Sa halip, mas lalo siyang nagsusumikap. Dumarating siya ng maaga sa opisina. Umaalis ng huli. Inaaral niya ang bawat gawain. Isang gabi, halos wala ng tao sa opisina. Tahimik na ang floor. Si Lina ay nakaupo pa rin sa kanyang desk. Inaayos ang isang report. Napadaan si Adrian. Napahinto siya. Hindi ka pa umuuwi? Napatingin si Lina. Tinapos ko lang po itong report. Lumapit si Adrian at tinitingnan ang papel. Tahimik siyang nagbasa. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya. Maayos. Nagulat si Lina. Ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ni Adrian. Salamat po. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting napansin ni Adrian ang isang bagay. Hindi nagrereklamo si Lina. Kahit mahirap ang trabaho. Kahit may mga taong nagdududa sa kanya. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho. Isang araw, nakita ni Adrian si Lina sa pantry. Tinutulungan niya ang isang empleyadong nahirapang magdala ng kahon. Salamat, sabi ng empleyado. Walang anuman, sagot naman ni Lina. Pinanood iyon ni Adrian mula sa malayo. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nababasag na maliit na pader sa loob ng kanyang isip. Ang pader ng pagdududa. Unti-unti niyang napagtanto na ang dalagang ito ay hindi tulad ng iniisip niya noon. Masipag, mabait, at totoo. Habang nakatingin siya kay Lina na nakangiti habang tumutulong sa iba, isang bagong tanong ang pumasok sa isipan ni Adrian. Baka mali ako tungkol sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magbago ang tingin niya kay Lina Ramos. Isang buwan na ang lumipas mula nang magsimulang magtrabaho si Lina Ramos sa Vergara Group of Companies. Unti-unti na siyang nasanay sa takbo ng opisina. Alam niya na kung saan pupunta ang mga dokumento, kung papaanong ayusin ang report at kung paanong kausapin ng iba't ibang department ng kumpanya. Hindi pa rin madali ang trabaho, pero hindi na siya gaanong kinakabahan tulad noong unang araw. Isang umaga, abala ang buong opisina sa paghahanda para sa isang mahalagang proyekto. Isang charity outreach program na pinangungunahan ng Vergara Foundation. Ang layunan nito ay magbigay ng tulong sa isang komunidad sa labas ng lungsod.
Mga libreng pagkain, medical check-up at school supplies para sa mga bata. Sa conference room nakaupo ang ilang managers habang nakikinig sa presentation. Sa unahan ng mesa ay nakatayo si Adrian Vergara, hawak ang remote ng projector. Next week ang outreach, sabi niya. Siguraduhin nating maayos ang lahat ng logistics. Nag-slide ang presentation sa screen. Food supplies, medical team, volunteer staff. Habang nagsasalita siya, napansin niyang may isang taong tahimik na nakaupo sa dulo ng mesa. Si Lina. Isa siya sa mga assistant na inatasang tumulong sa project. Tahimik lamang siyang nakikinig habang may hawak na notebook. May tanong ba? Tanong ni Adrian matapos ang presentation. Tahimik ang lahat. Ngunit maya-maya ay dahan-dahang nagtaas ng kamay si Lina. Napatingin ang lahat sa kanya. Sir, tumango si Adrian. Ano yon? Pwede po bang magdagdag ng activity para sa mga bata? Napataas ang kilay ng ilang manager. Anong activity? Tanong ni Adrian. Games po, sagot ni Lina. Para po mas maging masaya sila. Tahimik na nag-isip si Adrian. Hindi yon kasama sa plano. Ngunit napansin niya ang paraan ng pagsasalita ni Lina. Simple, ngunit may malasakit. Anong klaseng games? Tanong niya. Yung mga simple lang po. Mga palaro tulad ng pabitin, sack race o drawing contest. Napatingin ang ilang staff sa isa't isa. Parang nagustuhan nila ang ideya. Mas magiging masaya po ang mga bata. Dagdag ni Lina. Tahimik si Adrian. Pagkatapos ay tumango siya. Okay. Ngumiti si Lina. Salamat po. Dumating ang araw ng outreach program. Maagang nagtipon ng team sa isang barangay sa labas ng lungsod. Ang lugar ay simpleng komunidad lamang. Mga bahay na gawa sa kahoy at yero, makitid na kalsada, at maraming batang naglalaro sa labas. Pagdating ng mga sasakyan ng Vergara Foundation, agad na nagtakbuhan ang mga bata. Kuya, may pagkain! May libreng gamot! Nagkaroon ng maliit na stage sa gitna ng barangay. May mga mesa ng pagkain, may medical tent, at sa isang sulok ay may area para sa mga laro ng bata. Si Lina ang nag-organize ng part na iyon. Okay mga bata, sabi niya habang nakangiti. Maglalaro tayo. Nagsigawan sa tuwa ang mga bata habang tumatakbo sila papunta sa kanya. Sa kabilang bahagi naman ng barangay nakatayo si Adrian. Pinagmamasdan niya ang eksena. Hindi siya sanay sa ganitong gawain. Para sa kanya, ang charity ay kadalasang nasa papel lamang. Mga report, donation funds at corporate meetings. Ngunit ngayon, nakikita niya mismo ang epekto nito sa mga tao. Napansin niya si Lina. Nakatayo ito sa gitna ng mga bata, nakangiti, tumutulong sa kanila. Okay, isa-isa lang, sabi niya habang inaayos ang pila ng mga bata para sa laro. Hindi po ako mananalo, sabi ng isang batang babae. Tumawa si Lina. Hindi naman mahalaga kung sinong mananalo. Ang mahalaga, masaya kayo. Napangiti ang bata. Mula sa malayo ay nakatingin si Adrian. Hindi niya maiwasang mapansin kung paano ngumiti si Lina. Hindi yon pilit. Hindi formal. Isang ngiting totoo. Lumapit siya sa area ng mga bata. Napansin siya ni Lina. Sir, tumango siya. Busy ka? Opo. Napatingin siya sa paligid. Ang mga bata ay tumatawa. Ang iba ay naglalaro ng sack race. Ang iba naman ay nagjo-drawing sa papel. Magandang ideya mo, sabi ni Adrian. Nagulat naman si Lina. Talaga po? Tumango siya. Masaya sila. Napatingin si Lina sa mga bata. Opo. Masaya din po ako pag nakikita silang ganyan. Tahimik si Adrian habang pinagmamasdan siya. Ngayon lamang niya napansin kung gaanong kasimple ang kaligayahan ng dalaga. Hindi ito naghahanap ng papuri. Hindi rin naghahanap ng kapalit. Masaya lamang siya kapag nakakatulong sa iba. Sir, sabi ni Lina. Oh? Gusto niyo po sumali sa laro? Napataas ang kilay ni Adrian.
Ako? Opo. Tumawa si Lina. Sa Chris po. Napailing naman si Adrian. Huwag na. Try niyo po. Napatingin siya sa mga batang nakapaligid. Kuya, sali ka! Sigaw ng isang bata. Napabuntong hininga si Adrian. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon na pangiti siya. Oh, sige na nga. Nagtawanan ng mga bata. Makalipas ang ilang minuto, tumalon si Adrian sa loob ng sako habang nakikipagkarera sa mga bata. Nagtatawanan ng lahat at si Nina ay nakatayo sa gilid. Tumatawa rin. Habang pinagmamasan niya si Adrian na tumatawa kasama ang mga bata, may kakaibang pakiramdam naman sa kanyang dibdib. Samantala si Adrian naman ay napatingin kay Nina matapos ang laro. At sa sandaling yon, napansin niya ang isang bagay. Masaya siya. Hindi dahil sa laro, hindi dahil sa outreach, kundi dahil kasama niya ang dalagang iyon. Unti-unti, may bagong damdaming nabuo sa kanyang puso. Isang damdamin na hindi niya inaasahan. Isang damdamin na nagsisimula pa lamang. At sa pagitan nila, ang distansya ng kanilang dalawang mundo ay unti-unting nawawala. Mahinang ihip ng hangin ang dumadaloy sa hardin ng Vergara Mansion ng gabi iyon. Ang mga ilaw sa paligid ng fountain ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga bulaklak at halaman. Ang tubig sa fountain ay patuloy na bumubulwak. Gumagawa ng mahinang tunog na parang musika sa tahimik na gabi. Sa veranda ng mansyon ay nakaupo si Doña Amelita Vergara. May hawak siyang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ng hardin. Sa harap niya ay nakaupo si Adrian Vergara, bahagyang nakasandal sa upuan. Kakauwi lamang nila mula sa charity outreach. Tahimik ang dalawa, hanggang sa unang nagsalita ang Donya. Napansin ko ang mga ngiti mo kanina. Napatingin si Adrian sa kanya. Ano po yun? Habang naglalaro ka kasama mga bata. Bahagya namang napangiti si Adrian. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga ngiting yon. Napabuntong hininga naman ng lalaki. Lola, ngunit hindi pa tapos ang Donya. At napansin ko rin kung sino ang dahilan. Napakunot ang noon ni Adrian. Si Lina. Tahimik ang sandali. Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip ay napatingin siya sa fountain sa gitna ng hardin. Sa totoo lang, hindi niya rin maipaliwanag ang nararamdaman niya nitong mga nakaraang linggo. Simula na magsimulang magtrabaho si Lina sa kumpanya, unti-unti niyang napapansin ang mga bagay tungkol sa dalaga. Ang sipag nito, ang kabaitan nito sa ibang empleyado, ang simpleng ngiti nito kahit pagod na sa trabaho. Adrian, sabi ng Donya. Opo, may dapat akong aminin sa'yo. Napalingon siya sa kanyang lola. Ano po iyon? Ngumiti ang matanda. Sinadya kong paglapitin kayo ni Lina. Nanlaki ang mata ni Adrian. Lola? Tumawa ng mahina ang matanda. Akala mo ba nagkakataon lang ang lahat? Napaupo ng matuwid si Adrian. Hindi ko maintindihan. Bakit mo siya pinapasok sa kumpanya? Bahagyang sumimsim ng tsaa ang Donya bago sumagot. Dahil nakita ko kung anong klaseng tao siya. Isang dalagang may mabuting puso. Tahimik si Adrian. Naalala niya ang unang pagkikita nila sa mansyon. Kung paano niya pinagdudahan si Lina. Kung paano siya naging malamig sa dalaga. Alam mo, patuloy pa ng Donya. Sa mundo ng negosyo, maraming matatalino. Maraming magagaling. Pero kakaunti ang tunay na mabubuti. Napatingin si Adrian sa kanya. At nakita ko iyon kay Lina. Tahimik ang gabi. Ang ilaw mula sa veranda ay bahagyang tumatama sa mukha ng matanda. At ikaw? Sabi ng Donya habang nakatingin sa apo. Matagal ko nang alam na kulang ka sa isang bagay. Napakunot ang noo ni Adrian. Ano po iyon? Isang taong magtuturo sa iyo kung paanong maging mabait sa iba. Hindi naman sumagot ang lalaki. Alam niyang may katotohanan ng sinabi ng kanyang lola. Sa buong buhay niya, nakasanayan niyang maging seryoso, mag-focus sa negosyo, mag-isip ng profit at strategy. Ngunit hindi niya gaanong naintindihan ang mundo sa labas ng boardroom. Hanggang sa dumating si Nina.
Isang simpleng babae na nagbago ng paraan ng kanyang pagtingin sa mga tao. Hindi ko siya pinili dahil gusto kong maging girlfriend mo siya. Dagdag ng Donya na may ngiti. Pinili ko siya dahil alam kong mabuti siyang tao. Tahimik si Adrian. Napatingin siya sa hardin. Sa isip niya ay naaalala niya ang mga sandali kasama si Lina. Ang unang araw nito sa opisina. Ang mga gabing nagtatrabaho ito ng huli. Ang mga ngiti nito sa outreach program. Lola? Oh? Sa tingin ko tama ka. Napatingin ang matanda. Talaga? Tumango si Adrian. Hindi ko agad nakita kung anong klaseng tao siya. Pero ngayon, hindi niya tinapos ang pangungusap. Ngunit sapat na yon para maintindihan ng Donya. Kung ganon, sabi ng matanda, siguro oras na para sabihin mo yan sa kanya. Napatingin si Adrian sa kanyang lola. Sabihin? Oo, ang nararamdaman mo. Kinagabihan sa terrace ng mansyon ay nakatayo si Lina Ramos. Pinagmamasan niya ang lungsod mula sa malayo. Ang mga ilaw ng San Esteban ay parang maliit na bituin sa dilim ng gabi. Hindi pa rin siya sanay sa ganitong lugar. Pakiramdam niya parang panaginip pa rin ang lahat. Ang trabaho sa kumpanya, ang pagpunta sa mansyon. Ang pakikipag-usap sa mga taong tulad ni Adrian. Habang nakatingin siya sa malayo, narinig niya ang mga hakbang sa likod niya. Lina, napalingon siya. Si Adrian. Sir? Lumapit siya sa railing ng terrace. Tahimik silang dalawa sandali. Ang hangin ay bahagyang gumagalaw sa buhok ni Lina. May gusto akong sabihin, sabi ni Adrian. Napatingin siya sa lalaki. Ano po iyon? Huminga ng malalim si Adrian. Hindi siya sanay magsabi ng ganitong bagay. Mas sanay siya sa business meetings kaysa sa mga personal na usapan. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Alam ko, hindi maganda ang naging simula natin. Napangiti ng bahagya si Lina. Okay lang po. Hindi. Umiling si Adrian. Naging unfair ako sa'yo. Tahimik si Lina. Pinagdudahan kita. Pero ikaw, pinatunayan mong mali ako. Napatingin siya sa sahig. Medyo nahihiya. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi lang yon. Napatingin si Adrian sa kanya. Diretso sa kanyang mga mata. Tinuruan mo ako magtiwala sa tao. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Lina. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. At may isa pa akong gustong aminin. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay malamig. At ang tibok ng puso ni Adrian ay mas mabilis kesa sa karaniwan. Lina? Opo. Sa tingin ko, sandali siyang tumigil. Nahuhulog na ako sa'yo. Tahimik ang terrace. Si Lina ay nakatayo lamang. Hindi agad makapagsalita. Hindi niya inaasahan ang pagtatapat na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam niya ang isang bagong simula. Isang simula na hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa dalawang taong mula sa magkaibang mundo na unti-unting nagtatagpo ang kanilang puso. Tahimik ang gabi sa terrace ng Vergara Mansion. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng lungsod ng San Esteban ay kumikislap sa malayo, na para bang maliliit na bituin. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng terrace lamp ay nakatayo si Lina Ramos. Sa harap niya ay si Adrian Vergara. Nakakasabi lamang ng mga salitang hindi niya inaasahan. Sa tingin ko, nahuhulog na ako sa'yo. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Hindi agad nakakapagsalita si Lina. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Adrian. Hindi niya akalain na darating ang araw na maririnig niya iyon mula sa isang taong tulad niya. Isang CEO, isang taong lumaki sa mundo ng kayamanan, habang siya, isang simpleng janitress lamang noon. Lina, mahina ang boses ni Adrian. Hindi mo kailangang sumagot agad. Napatingin naman si Lina sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita niya ang ibang mukha ng lalaki.
Hindi na ito yung malamig at seryosong CEO na nakilala niya noon. Sa halip, isang taong tila kinakabahan din. Isang taong totoo ang sinasabi. Huminga ng malalim si Lina. Sir, bahagyang ngumiti si Adrian. Adrian na lang. Medyo nahiya siya. Sige po, Adrian. Tahimik ang sandali. Narinig lamang ang mahinang tunog ng fountain mula sa hardin. Hindi ko po alam kung bakit. Mahina niyang sabi. Pero simula nung nagtrabaho ako sa kumpanya, napatingin siya sa lalaki. Unti-unti ko rin po kayong nakilala. Hindi siya sanay magsalita ng ganito, pero gusto niyang maging totoo. Akala ko po dati sobrang strikto ninyo. Napangiti si Adrian. Hindi ka nagkakamali. Ngumiti rin si Lina. Pero nakita ko po na mabait din kayo. Tahimik si Adrian habang nakikinig. Yung sa outreach program, patuloy niya. Nang nakipaglaro kayo sa mga bata, doon ko po nakita na may mabuti rin kayong puso. Nagkatinginan sila at sa sandaling yon, nawala ang distansya ng kanilang dalawang mundo. Huminga ng malalim si Lina. At saka medyo nahiya siyang ngumiti. Masaya din po akong kasama kayo. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Adrian. Totoo? Tumango siya. Siguro po, sandali siyang tumigil. Nahuhulog na rin ako sa inyo. Tahimik ang terrace. Ngunit sa puso ni Adrian, parang may malaking pader na biglang nawawala. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi niya madalas ipakita. Salamat. Hindi na nila kailangang magsalita pa. Ang simpleng sandaling iyon ay sapat na. Mula sa loob ng mansyon sa likod ng malalaking bintana sa sala, nakatingin si Doña Amelita Vergara. May hawak siyang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ng dalawang taong nasa terrace, ang kaniyang apo, at ang dalagang minsang nagbalik ng nawawalang kwentas. Ngumiti siya ng mahina. Alam ko na mangyayari ito. Bulong niya sa sarili. Lumapit si Clara, ang kaniyang assistant. Donya, tingnan mo sila. Sumilip si Clara sa bintana. Nako, mukhang may magandang balita. Tumango ang matanda. Ang batang iyon. Sabi niya habang nakatingin kay Nina, ay nagdala ng liwanag sa buhay ng apo ko. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita niyang tunay na masaya si Adrian. Lumipas ang mga buwan at unti-unti na nagbago ang maraming bagay sa buhay ni Adrian at Lina. Sa opisina, patuloy na nagtatrabaho si Lina bilang assistant trainee. Ngunit ngayon, mas marami na ang gumagalang sa kanya. Hindi dahil sa relasyon niya kay Adrian, kundi dahil sa sipag at kabaitan niya. Samantala si Adrian naman ay mas naging bukas sa mga tao sa kumpanya. Mas madalas siyang makipag-usap sa mga empleyado. Mas madalas din siyang sumama sa mga charity program ng kanilang foundation. Isang araw, muli silang bumalik sa parehong barangay kung saan ginanap ang outreach program. Ngunit ngayon, mas malaki na ang proyekto. May bagong medical clinic, may scholarship program para sa mga bata, may livelihood training para sa mga magulang. Habang naglalakad sa barangay, lumapit sa kanila ang isang maliit na batang babae. Ate Lina! Ngumiti si Nina. Hello! Salamat po sa school supplies. Walang anuman. Napatingin si Adrian sa eksena. Ang bata ay yakap-yakap si Nina at ang dalaga ay nakangiti ng totoo. Adrian, sabi ni Nina. Oh? Tingnan mo sila. Napatingin siya sa paligid. Ang mga bata ay naglalaro. Ang mga magulang ay nagpapasalamat sa medical team. Ang buong komunidad ay puno ng saya. Ang sarap sa pakiramdam na makatulong, sabi ni Lina. Tahimik naman na tumango si Adrian. Tama ka. Sa buong buhay niya, akala niya ang tagumpay ay nasusukat sa pera, sa negosyo, sa mga proyekto. Ngunit ngayon, may bagong bagay siyang natutunan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumulong sa iba. At ang aral na iyon ay natutunan niya mula sa isang simpleng dalaga. Isang hapon, bumalik si Lina sa maliit na lang bahay. Nakaupo si Aling Berta sa labas.
nagbabalat ng mangga. Lina, opo la, kamusta ka sa trabaho mo? Ngumiti si Lina habang umuupo sa tabi niya. Maayos po. Napansin ng matanda ang saya sa kanyang mukha. Parang may iba pa. Medyo nahiya si Lina. May sasabihin po sana ako. Ano yon? May nandiligaw po sa akin. Napangiti ang matanda. Sino? Medyo nahiya siyang tumawa. Si Adrian po. Nanlaki ang mata ni Aling Berta. Yung apo ng Donya? Opo. Sandaling tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti siya. Kita mo? Ano po? Ang kabutihan mo. Hinawakan niya ang kamay ni Lina. May gantimpala rin. Napatingin si Lina sa langit. Ang hangin ng hapon ay malamig at tahimik. Sa kanyang puso, alam niya ang isang bagay. Ang araw na nakapulot siya ng isang kwintas ay hindi lamang simpleng pangyayari. Iyon ang simula ng isang bagong buhay. Isang buhay na nagpatunay ng isang mahalagang bagay na ang katapatan at kabutihan ay may gantimpala. Hindi lamang pera, kundi isang bagay na mas mahalaga, pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!